Dalaygon ang Dios sa gihapon, mga higala, mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagtanaw, sa pagpamati, sa aton nga nagapadayon nga Vibrant Life Seminar online. Salamat sa Ginoo nga iya kita gitagaan sang panahon lain na sad nga gabi nga makahimo kita sa pagpaminaw nining mga matahom nga mga presentations kabahin sa balaan nga kasulatan o gikan sa balaan nga kasulatan, and also the presentations about health sa atong health educator. So we welcome all of you karong gabi, mga higala all throughout the world, taman nga maabtan sa ato nga Facebook pages nga naga-view online sa ato nga mga viewers. We believe daghan kaayo ang naga-join kanato online, and also sa ato nga physical meeting sa churches nga nagatan-aw sa inyo nga large screen. Daghang salamat mga higala sa inyong mapadayunon nga pagpaminaw sa mensahe nga gidala sa ato nga mga speakers, Pastor Violito Bocala and also Pastor Charles Nogra. So sa gihapon atong gi-welcome ang tanan nga mga missions and conferences nga naga-join kanato, and everyone all throughout the world dinhi sa ato nga Central Philippine Union Conference. So far, this is the big event nga gihimo sa CPUC, sa Central Philippine Union Conference Administration sa gigipanguluhan sa ato nga minahal nga Pangulo Pastor Agapito Catani. So may God bless us tonight. Samtang kita magaandam sa atong kasing-kasing og panghuna-huna nga magapaminaw sa mga mensahe sa mga kausab. Maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi sa tanan. Sa pagsugod, manindog kita og atong kantaw ng atong theme song, Jesus is the Joy of Living. First and last stanzas. Atong iduko mga kaigsunan ng ato mga ulo alang sa pagampo. Among dalampanan og Dios nga makagagahom sa tanan. Ninintak na sa kagabhion, lain na usab nga kahigayunan ang imong gitugot kanamo. Diin kaming tanan magkatagbo alang sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Samtang kami magapamati, ablihi karon ang among mga hunahuna o kasing-kasing nga ang mga mensahe nga among madunggan magdala kini kanamo diha sa imong kiliran, maghatag kanamo og giya sa pagkinabuhi nga labing duol kanimo.
Salamat nga ikaw maghatag kanamo o kasiguruhan sa proteksyon nga malikay kami sa mga katalagman, mga disgrasya o maghatag kanamo kalampusan niining kagabion. Ang tanan among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Kung kita makasunod niining nga mga lifestyle factors nga ana nimo ang pagtuo na dawat na nimo kapasayloan sa imong sala. Mayong gabi mga kigalaan, ug welcome ni ining katapusan nga gabi sa atong pag-uban. Ig-uban ni ining programa nga Vibrant Life Seminar. Pagkapaspas ang pagligid sa panahon ug walang damha naa na ta sa katapusan nga gabi ni ini atong health presentation. Ug ako nagpasalamat nga nahimo kong kabahin sa inyohang eksperyensya sa kinabuhi. Ug ako nagalaom nga ang inyo nakatunan ni ining nilabay nga mga pila ka mga gabi sa mga prinsipyo nga ikay panglawas, mga mahimo kininyo nga sinugdana o ang-angan sa pagtuon pagdugang. Aron kini nga mga natun-an nato mohatag kini siya og advantage, bintaha alang kanatong tanan. Og kaning gabi na magatuon kita ni ining Adventist advantage. Unsa man ni siya nganong doon na bay bintaha di ay kung kita magasunod ni ini nga mga lifestyle factors nga atong natun-an gikan pa sa pagsugod hantod karon. Now, kitang tanan nagtinguha kita nga ma-healthy. Bisan kinsa siguro, no? Labisan gani ang mga katigwangan. Gusto kita nga di kita magsakit. Muna ang atong handom og gipangandoy. Apan dili malikayan nga dunay mga hitabo sa atong kinabuhi nga mohatod kanato ngadto sa gitawag nga premature aging, dali nga pagkatigulang o naglangkob kini siya sa pagpanabako. Aside kita nga ang sigarilyo nagakunhod sa kinabuhi o kanang mga batan-o nga nagsugod sa pagpanabako o magpadayon kini sila maibanan ang ilang kinabuhi o 24 ka mga katuigan o kining isa ka stick of cigarette kung imong tabakon makaiba na sa imong kinabuhi by 13 to 17 minutes. So on the average 24 years ang maiban. Muna ang mga smokers, they never grow old because they die young. Kay ang pagpanabako is committing suicide in an installment basis. So lakip usab gawas ana ang pagpanabako na po'y alcohol, caffeine, uban pa nga mga drugs, no, mga rich foods. Okay, then kakulang sa ehersisyo, inactivity, muhatod ni siya ngadto sa premature nga aging. Now, doon ay pundok sa mga katawhan nga akong i-share ninyo o back up ni siya sa mga daghan nga mga pagtuon dito sa Amerika o uban pa nga mga kanasuran bisan dinhi sa Pilipinas nga doon kaning grupo sa mga katawhan nga Seventh-day Adventist, doon na sila gitawag nga Seventh-day Advantage o the Adventist Advantage. Kini gumikan sa pakisusi nga kini nga grupo sa mga katawhan nga Seventh-day Adventist, doon na sila less heart diseases kumparar nga sa mga dili Adventista. Now, 80% of cancer is potentially preventable with the best diet and lifestyle practices. Mo ni siya ang filosofiya o prinsipyo mga kaigalaan. So dili lang ni maangkon sa mga Seventh-day Adventist bisan kinsa nga mo paadaptar ni ining ginganlan nga preventive nga diet o nga gitawag nga best diet and lifestyle practices. Now, sa gihimo nga mga pakisusi dito sa Amerika, ang Seventh-day Adventist nga population live longer lives. Sa mga kababayan, ang life expectancy musobra og 2 to 5 years longer ikumparar sa mga babae nga sa general population nga babae. Now, ang mga lalaki, ang mga kalakinan, 4 to 10 years longer ang ilang lifespan ikumparar po sa parihan nila o mga pangidaron, ilang counterparts diha po sa general population. Now, ang Seventh-day Adventists live longer and healthier lives. Ang pangutana, tungod ba ni by chance ni siya? Nga kung ikaw ma-Adventista, automatic din na siya nga makaangkon ka ni ini nga mga
advantages o mga benepisyo. No. Tungod kay ang longer life span or life expectancy, resulta ni siya sa ato ang pagpili. Ang Seventh-day Adventist lifestyle, dili ni bag-o lang. Dugay na ni siya nagsugod sa panahonan pa ni adto mga 1800s nga panahon nga gituhuan nga ang paagi nga mukunhod mo us-us ang imong hilanat, mukuha kag dugo sa imong lawas. Moto mga panahon nga gituhuan nga ang sigarilyo makatambal. Apan kining grupo sa katawhan sa Ginoo, the Seventh-day Adventist Church, through Ellen G. White og mga prinsipyo diha sa balaang kasulatan nga gi-practice sa Seventh-day Adventist Church og hangtod karon gina-adaptar kini, nagapakita nga ang kahibalo, ang practices sa Seventh-day Adventist Church is advanced compared to medical science. The medical enlightenment, mga dugay na kay sa tanan nga nadawat sa Seventh-day Adventist Church, napamatud-an karon sa sinsya nga tinuod og dako gyud makatabang mga kahigalaan. Tungod kay gigiyahan sa Ginoo kini si Ellen White ug ang mga nag-una nato nga mga pioneers sa Seventh-day Adventist Church. Nga karon nakita sa sinsya nga mahinungdanon kaayo kini nga mga prinsipyo nga ginasunod nato. Gani when it comes to tobacco nga sa una gituhuan nga makaayos panglawas, ug sa diha nga pagka 1850s Ellen White miingon nga biyaan kini kay muhatag kini og balatian kadaot sa panglawas. Gikataw-an na siya sa medical community ato mga panahon na, pero niadtong ug wala magdugay, after 10 years or 20 years, ang sinsya, ang World Health Organization nagingon, ang Surgeon General nagingon nga ang pagpanabako truly makadaot sa panglawas. So, ang health is not by chance or accident, but by choice. Resulta ni sa ato ang pagpili. So, ang pag-adaptar og healthy lifestyle or not is a choice. Ang pagpanabako or not is a choice. Pag inom og alcohol or not is a choice. Mga kahigalaan. Na, pananditan sa heart disease o heart attack. Sa Adventist population, sumala pa sa study nga diha sa mga Adventist nga grupo, ikumparar nimo sa mga dili Adventist. Tungod sa lifestyle nga gi-adaptar sa mga Seventh-day Adventist, doon ay pagkunhod diha sa heart disease nga problema. 44% ni adtong mga Adventista nga nagakaon og karne. Pero kung imong ikumparar sa mga Adventista nga ang pagkaon is lacto-ovo, no? Plant-based unya nagakaon ining itlog, cheese o gatas o mga fruits and vegetables. Doon ay pagkunhod gihapon nga dako-dako 61%, so nidako ang reduction. Labi na gyud ni adtong grupo sa mga Adventist nga mga kalakin-an nga ang gikaon plant-based, pure lang gyud nga mga utanon, fruits, grains, nuts and vegetables o vegetarian diet. Mi kunhod ngadto pa gyud sa 86%. So nidako pa gyud ang reduction sa heart disease ni adtong mga Adventist nga mga kalakin-an nga naga-adaptar sa plant-based nga pagkaon o diet, mga kahigalaan. So nakita nga 4 times less ang risgo nimo niini nga balatian kung ikaw mo adaptar sa vegetarian o plant-based nga diet. Now, mga studies sa tibuok kalibutan nga nakaplagan nga ang mga Seventh-day Adventists gumikan sa ilang lifestyle nagpadayag nga sumala pa sa mga study nga they have less illness, gamay ra ang balatian, lower ang mortalidad, apan taas og longevity. Ang report sama sa
ni atong 1958 nga gihimo dito sa California, nagpakita nga ang Adventist population less cancer, less heart disease. Now, sa mga study nga gihimo dito sa California, gisundan ni atong 1958, then 1974, mga Adventist health study kini, gi-focus sa Adventist population. Kini nagpakita nga same advantages. Ang average life expectancy is of a 35-year-old male is 47 additional years, no? 8.9 years longer ikumparar sa mga Californian male, unya ang mga babae is sa nag-edad og 35 is 7.5 years longer ang ilahang life expectancy. So, gumikan kini siya sa half of this advantage sa Adventist lifestyle is mo kini tungod kay wala nagapanabako. O ang katunga nga advantage tungod gumikan sa maayo o better nga diet o plant-based nga pagkaon. Now, when it comes to mortality rates, 49% sa nangamatay from all causes. Okay? Ubos kaayo sa population sa mga Adventista. Ikumparar nimo sa general population. Tungod kaning tobacco-related nga mga balatian, nangamatay gumikan sa pagpanabako. Only 25% sa lung cancer ang imo ma-expectar diha sa Adventist population. 5% sa cancer sa mouth, throat ug larynx ug 28% sa bladder cancer, 32% sa bronchitis ug emphysema. Okay? 34% sa esophageal cancer ug 13% sa liver cirrhosis. So meaning, kung ikaw ma-Adventista ug kung niya imong sundon ang lifestyle sa Adventista, okay? Then, mao kini ang mahitabo, ang imong mortalidad, ang imong morbidity, ang kahigayunan nga magsakit ka, niini nga mga mata nga mga balatian, mukunhod ikumparar ni adtong nag-adaptar lang sa lifestyle nga gina-practice sa general population. Now, ang conclusion sa mga study nga ang mortality rates from other diseases ikunhod kumparar gyud ikumparar sa ato sa general population. Sa leukemia 62%, 54% sa uterine cancer, 40% sa diabetes, 48% sa stroke, og diha sa coronary heart disease 43%, sa suicide 44%. Mo ni ang resulta sa mao nga Adventist health study. May tungod sab sa obesity, kining obesity sumalapas sa Adventist health study makapakunhod sa imong life expectancy by 1.9 years, so almost 2 years. Nya makapadoble sa imong risgo sa heart attack, makapadako sa imong risgo sa mga cancers. Then sumala po sa Adventist health study na makita nga ang exercise makapadugang og katuigan sa imong kinabuhi. 2.5 to 5 years ang mapuno. Kung ikaw magkaon sa plant-based nga diet, mapun-an ang imong kinabuhi og almost 4 years sa makalakitan og sa makabayan more than 1 year. Now, nain pa nga findings sa Adventist health study nga kung imo ikumparar ang non-vegetarian nga to sa vegetarian, pero Adventist nga lifestyle, kay daghan man sab sa mga Adventist nga dili vegetarian, ikumparar nimo sa vegetarian, niini nga grupo sa Adventista, makita nimo nga ang diferensya nga kadtong nag-adaptar sa total vegetarian when it comes to heart disease, 14% ra ang risgo sa heart disease problem. Now, kung sa lacto-ovo 39% mas higher, sa non-vegetarian it's 56%. Okay, so arita sa coffee drinking, nakaplagan nga 50 to 60% ni adtong nagainom og coffee 1 to 2 cups per day. Mas nisaka og 50 to 60% ang ilang risgo sa coronary heart disease kumparar ni adtong mga non-drinkers, both sa mga kababayan o sa mga kalakitan. Na doon ay nindot nga resulta sa mga study, may tuod kini sa nuts nga half the risk of coronary heart disease in nuts users 5 days per week. Kita nga 2.64 years earlier ang ilahang
mas musayon ang development o risgo, mas mataas ang risgo nga to sa heart disease kumpara sa mga non-nut users. So ang pagkaon sa nuts ato hinumduman nga nut is a good form of fats. Okay? Walay cholesterol diha. So maghisgot ta og impact ni ini sa heart disease, makapalower sa risgo ngadto sa heart disease. Mausab ang pagkaon sa whole wheat bread. So kung papilion ka whole wheat man, white bread, mas maayo ka ng whole wheat bread kay mas dako og bintaha, makahatag advantage nimo 40% decrease ang imuhang risgo sa heart disease kung mukaon kag whole wheat bread kaysa mukaon lang ka og ordinary nga mga klase nga bread. Now, when it comes to cancer mortality, makita nimo kung ikumparar nimo ang Adventista ngadto sa general population. Okay? Nga sa 23% higher diha sa general population kumpara sa Adventist. Sa stomach cancer, 37% higher sa general population kumpara sa Adventista, 97% higher sa colon cancer kumpara sa mga Adventista. Unya kung niya sa prostate cancer, 47% higher diha sa general population kumpara sa mga Adventista. Unya sa breast cancer, 27% higher diha sa general population kumpara sa Adventista. 51% higher sa ovarian cancer diha sa general population kumpara sa Adventista. Unya 59% higher death rate of all causes sa general population kumpara nimo diha sa Adventista. Meaning nga ang Adventist lifestyle nagahatag nimo og advantage, protection sa mga balatian nga common sa atong panahon karon og labaw sa tanan, makapromote kini siya og longer life. So mga kahigalaan, naot nga ma-inspired kita niini nga gabi sa pagsunod sa plano sa Ginoo alang sa matag usa ka nato. Kay gusto sa Ginoo nga as we grow older ini nga kalibutan, gikan sa childhood hanto kita nga magkatigulang, manaa kita kanunay sa maayo nga panglawas. Ingon ang Ginoo sa balang kasulatan sa Proverbio 4:20-22, "My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh." Sa pagtapos na ining ato ang programa, akong ipanghinaot nga kini atong natun-an, ato kini ibutang sa atong mga unahuna o magdugang pagyud ta pagtuon, ug atong diskubrihon unsa pagyud ang plano sa Ginoo kanato aron atong ma-experiensyahan ang optimal health, ang long life. Kay ang healthy lifestyle mohatod ngadto sa longer life, pero ang ato ang godly nga lifestyle mohatod ngadto sa eternal life. God bless ka natong tanan. Ang Ginoo mga panalangin mo kini ako ang panghinaot niini nga kagabion. Little flowers never worry when the wind begins to blow, and they never cry when the rain begins to fall, though it's wet and oh so cold. Soon the sun will shine again, and they'll smile into the world, for their beauty to behold. So let it rain, let it pour. Let trouble keep knocking at my door. If we learn the right from wrong,
Good evening, everyone. Mayong buntag kaninyo diya sa Amerika. Pero dinis Pilipinas, sa Australia, mayong gabi kaninyo. Ania kita karon sa nindot nga pagtuon. Ang kahulugan sa cross. The meaning of the cross. 1965, district pastor ako sa probinsya sa Antique. Sayo pa sa buntag. No? Mga alas 7 pa lang. Hawa na ko gikan sa Bugasong. Kaya ako headquarters sa Bugasong. Sakay ko sa akong motorcycle. No? Paingon ko sa Tibyaw. Wow, gikan sa Bugasong, maagi sa lungsod sa Lawaan, Barbasa, dayon Tibyaw. Di ko kasiguro, pero ako estimate, siguro mga dool sa 30 kilometros, 25-30 kilometros. Kadto ko sa Tibyaw, kay doon ako'y bisitahan sa barangay sa Santa Justa. Pero gusto ko dado na ako, amigo, pareho kami ulit tao pa, Tolentino, Elias Tolentino. Hapit ko sila balay, sulod sa lungsod sa Tibyaw. O niya, ko, Brother Eli, ubani ko kadto sa Santa Justa, ingon niya, at ako, dayon niya ilis, paspas niya ilis, dayon angka sa motorcycle, gawas kami sa lungsod, sa Tibyaw, agi kami sa highway nga, wow, rice field at the right side, rice field at the left side, no? Paingon nga to sa lungsod, sa barangay Santa Justa. Pero, kanang wide plain diha, adunay duha ka balay sa daplin sa kalsada, no? Awao na dayon, mga kuwan na tanan, mga palayan, no? Rice field, left and right. Sa dool na kami niya ng duha ka balay, gipahinay kong motorcycle. Kay doon ako'y nakita. Ko, Brother Eli, unsay nitabo diha? Kay balo ka mo kung unsay nakita ko. Doon ako'y nakita nga 2x3 tingali, nga ingon anak kataas, nga napintalan itom sa daplin sa kalsada, cross. Nya ingon ko, Brother Eli, last week pag-agi ko din muragwa pa mana. Ingon niya, duha pa lang kaadlaw natabo. Nya, dinhi nga balay, anang balaya na, mihunong ang traveling rice mill. Ulag, muragwa na. Dinhi sa ato, Cebu. Bisag sa Iloilo, muragwa ko. Pero dito ko muna sa Antique, traveling rice mill. Ang arosira, gikarga sa pick-up. O gunya, sige lang ng dagan, ang mga tao nga gusto adunay ipagaling nga mga palay, ilasako, ibutang da sa daplin lang sa kalsada. Hibawaan na sa traveling rice mill, pagaling na, pagabot niya, pahunong dayo na, galingon, sige na sabdagan, pang pick-up, sige panggaling sa dalan. O niya, kanang balaya, ingon niya diya, nagpagaling. Duha kasako diya nga palay. O unya, saba kayo ang kwan, ang arosera, adunay bata nga nagadua-dua sa iyang bula. Mga tulo pa tingali katuig edad, no? Ingon niya, diya nagadua, di man siya makadungog bisag unsa. O unya ang iya bula, miligid nga tos naliwala sa kalsada. Unya, mausab ang paspas kayo, kusog nga bus, Friendship Express, gikan sa Kulase. Agi na niya, paggawa, pagligid sa bula, dahil dagan sa bata, ang kuwao niya, mausap bang! Ingon niya. Basta buak ang ulo. Ang utok diya. Kaya diya sa taliwala. Patay, bata. Niya mao na nga may cross diha. Mihilom ko, wa na kumutingog. Hangtod nagabot kami Santa Justa. Nagpamisita kami dito sa mga kaigsuunan, adunay gihatagan Bible study, no? Pero ang ako huna-huna hasta nga nagpauli ko sa Bugasong, ang huna-huna ko ang cross. Ngano man nga kung maaksidente butangan cross. Ngano man nga ang malugmanan sa sementeryo adunay cross. O ngano man nga ang simbahan adunay cross. Unsay kahulugan sa cross? Pagkadto ko sa Iloilo, ang ako gihimo kadto sa library,
Kadto ko sa nagkalain-lain nga mga libro nga makita ko sa library, kadto sa eskwelahan sa public library, ang ako gisusi ang cross, pangita sa meaning sa cross, ang history sa cross. Kadto ko sa encyclopedia tanaw ang cross, dito ko madiskubrihan nga originally ang cross ngilngig di ay kayo. Ang mga tao niya ito makakita sa cross, kuyawan murag nagakurog. Kay ang cross gigamit nga execution sa pagpatay sa mga kriminal nga di na kinahanglan sa sosyedad. Kana nahitabo sa panahon sa Roman Empire nga ang Rome rolled over around the world. Ang uban nga nasod lain ang ila uban nga mga imperyo o nasod lain ang ila pagpatay. Ang uban kanang putlan sa ang liog, mga kinpitay sapon kaniadto sa panahon sa gubat. Mauna ang uban bitay hangtod gani karon ang Singapore bitay pagyapon ug uban pa nga mga nasod sa Middle East. Ang uban gilotin, no, putol ang liog. Pero ang iya sa Roman Empire, ang ila paagi sa execution, ilansang sa cross. Og matod pa ni Josephus, a Jewish historian, matod pa niya ang uban nga mga kriminal gilansang sa cross, mutener mga tag napulo kaadlaw ug usa mapatay, nadaya initan, ulanan, langawan, uluran, way kaon, way inom hangtod na lang nga mamatay. Ngilngig kayo no nga pagpatay sa tao. Unya si Ginoong Hesus sa dinis sa Seriota, that was during the Roman Empire. Ang Rome ang gagahom sa tibuok nga kalibutan, conquered ang tibuok kalibutan. Rome ruled the world from 168 BC to 476 AD. Si Jesus, no? From 1 to 31 lang AD, no? So panahon the Roman Empire. Mauna nga, pagkamatay ni Kristo sa cross, nga giakusar sa mga Hudiyo, sa mga saserdote, nga kinisya nagapakadiyos sa iya kaugalingon, busa iya ilog ang gingharian ni Caesar, nya against Caesar, kinahanglan ni siya patyon kay rebelde ni Caesar. Og onya si Pilato nga Romanhon nga giassign nga governor o hukom didto sa Hudiyo, na pressure sa mga mga saserdote o uban pa nga mga tao nga sopak sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Mauna nga si Kristo nalansang sa cross tungod kay it was during the time of the Roman Empire nga ang ila pagi pagpatay sa ila kaaway maong paglansang sa cross. Sukad niya to. Paglansang kang Ginoong Hesus sa cross, sa Kalbaryo, nausab ang meaning sa cross. Dili na sama ni ato nga ngilngig ang pagtanaw sa tao. Karon lain na ang pagtanaw sa tao sa cross, sukad nga si Kristo namatay sa cross sa Kalbaryo. The meaning of the cross changed. Lain na ang pagtanaw sa tao kay si Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo, dili kay makasasala siya, kundi nagpakamatay siya sa atong sala. Atong basahon ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Siya nga way sala, ginpakasalaan siya, akusar sa sala nga wa niya mahimo, pero iya giantos og nagpakamatay, nagula sa iya dugo, gilansang sa cross alang kanato aron maluwas kita. Basahon ta, no, Roma kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Alright, mao na inungdan nga nalansang si Kristo sa cross para sa pagbayad sa atong sala. Padayon, usa labi na gayud nga gipakamatarong kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kaligutgot sa Dios pinaagi kaniya. Kana
Mao'y hinungdan, nga naman nga nausab ang kahulugan sa cross. Ang pagtanaw karon nato, lahi na kaysa kaniadto, kangilngig para sa kriminal. Karon gitanaw kita sa cross, nagapapahinomdom ka nato nga si Kristo nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo alang sa atong kaluwasan tungod sa gugma sa Dios. Busa ang cross karon magtanaw kita nagapakiila nga ang atong kaluwasan pinaagi kang Kristo tungod sa iya kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Mao'y hinungdan nga naman kung adunay ma-aksidente butongan cross sa panghinaot, nga hinaot pa ang dugo ni Kristo wala sa Kalbaryo, nagluwas ni anak nga taong na aksidente. Mahinungdan nga naman sa mga menteryo, ana ang cross, panghinaot ka na, nga hinaot pa ang kamatayon ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, nagluwas ni ining tawhana. Mahinungdan nga naman ang ato simbahan, may cross, aron nga ang mga tao, pagsimba nila, paggawas o pagsulod sa mong simbahan, makitaan ka ng krus, nga nagapapahinumdom kanila, nga kanang Kristo nga ilagi simba, nagpakamatay sa krus, alang sa atong kaluwasan. May gala sa lang kabutang nga importante nga ako ipapahinumdom ninyo. Ang krus dili makaluwas, ha? Basi mo sayop kita. Basi nasimang ang ato pagsabot. Ang cross way gahom. Ang gamhanan kadtong gilansan sa cross si Kristo. Ang makaluwas nato mao si Kristo nga nagpakamatay sa cross. Ang cross di na manluluwas. Ang uban murag na sayo, no? Ang makaabog sa panulay mao si Kristo, dili ang cross. Matud pa sa Santiago 4, versikulo 7, busa magpasakop kamo sa Dios, sukli ang yawa og siya mo karatil pagdagan gikan kaninyo. Gusto tadago ng yawa, pasakop kita sa Dios, pasakop kita kang Kristo. Ang uban murag manasimang gamay, magamit sa cross kay ingunon anak kay maabog kunos panulay ang cross. Ngay gala, una-una ang tao gihimo ubos-ubos sa manulunda. Ingon sa Biblia. Ang mga angheles mas maalam pa kaysa nato. Ang mga angheles mas gamhanan pa kay kanato nga mga tao. Ug unya si Lucifer dili lang ordinaryo nga anghel, pangulo na sa mga anghel dito, gamhana na kayo, ako pagani, pagrebelde sa Diyos, ingon-ingunan mo lang na mo sa stick nga cross inguna, madagan si Lucifer. Ayaw, ana. Unsa bata, nga ingon-ingunan mo lang na, madagan ang yawa. Katawaan ka sa yawa, ana. No? Ingon pagani yawa, ako pagani, nagmaniho diyan ito nga, kaniadto nga si Kristo ipalansang sa cross. Kay kontra niya, no? Bisag magpasan ka daw, haligi ka dako nga krus. Kung ang imo ginahimo, batok sa Dios, iya kagyapon sa yawa. Bosa, ako na nga kan ibilin ninyo. Way gahom ang krus, ang gahom na kang Kristo, nga gilansang sa krus. No? Dili ta mo simang sa ato pagtuo sa Dios. Si Kristo, gilansang sa cross, dili siya kay nag-inusaralang. Tanaw nato, nga to Biblia, no? Lucas Kapitulo 23, versikulo 33. Lucas Kapitulo 23, versikulo 33. No? Og sa miabot sila sa dapit nga ginganlan Golgota, didto ilang gilangsang siya sa cross. Ug ang duha katulisan, ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. Alright. Pag-abot nila dito sa Golgota o kon Kalbaryo, gilansang si Kristo sa cross dito sa Kalbaryo. Pero tulo ka cross di ay dito ang gilansang sa cross, tulo. Ang sa tuo niya, no, kawatan, kriminal, no, makasasala, sa wala niya, mausab, kriminal, man makasasala. Ang sa taliwala, iya ni Kristo
So tahon tani pag-ayo ha. Kay kining tulo ka cross adunay dako nga kahulugan. No? Kriminal sa too, kriminal sa wala, sa taliwala si Kristo. Bosa si Kristo nga atong manluluwas kana nga cross nganla nato cross of redemption. Cross sa kaluwasan. Kadtong duha ka kriminal, mga makasasala tanan, gilansang sa krus kay maunay paagi sa Roman Empire kaniadto pagpatay sa mga kriminal, no? Ilansang sa krus. Kining duha ka krus diha nganal uban ni Ginoong Hesus dunay kahulugan. Ang usa tawgo nato cross of reception. Ang usa cross of rejection. Naa ang krus ni Kristo sa liwala, krus sa kaluwasan. Ang usa ka kriminal, krus sa pagdawat sa kaluwasan. Ang usa, krus sa pagsalikway sa kaluwasan. Mao na nga to kahimtang sa kalibutan karon, no? Kita tanan na classify lang ni atong duha ka cross. Cross of reception o cross of rejection. Ana ang cross ni Kristo, cross of redemption, cross sang kaluwasan. No? Ang tanan tao tibuok kalibutan, nabahin lang sa duha. Ang mudawat kang Kristo o ang musalikway kang Kristo. Hain kita ni Ana, no? Ato sutahon kining duha ka cross sa Kalbaryo. Kadto kita sinuwatan ni San Lucas, Lucas Kapitulo 23, versikulo 39. Sutahon taning duha ka cross. Cross of reception o cross of redemption. Abi ato basahon? Og usa sa mga tulisan nga nagabitay, nagapasipala kaniya nga nagingon, dili ba ikaw mao si Kristo? Magluwas ka sa imong kagalingon og kanamo. Alright. Pulos to mga kawatan. Kadtong usa ka kawatan, nagtamay, nagbiay-biay kang Kristo. Ana ang krus ang kaluwasan nga paalang sabto unta niya. Pero inay nga mudawat, giinsultuhan pa niya. Kung ikaw ang Kristo, kabalo ka mo kung unsay bot pasabot sa Kristo. Sa Hebreo, Mesias. Kung sa English, anointed son of God. Kung tinuod ka, nga anak ka sa Diyos, Diyos ka man ka ha. No? Luwas sa imo ko galingon, apil kami din murag insulto pa. That was the cross of rejection. Ang kaluwasan iya gisalikway, iya pagitamay, gibiay-biay ang iyang manluluwas. Kato kita versikulo 40. 39 ito imo gibasa, sunod lang 40. Mao gyapon. Luke chapter 23. Apan ang usa mitubag sa pagbadlong kaniya, wala ba ikaw mahadlok sa Dios nga naa ka man unta sa maurang silot? Right, ingon niya itong usa. Speakas, gibadlo niya. Wa ka mahadlok? Nga pariyo man lang kita din nga na lansang sa cross. Wa ka mahadlok, magbiay-biay ni ana, no? Padayon na basa. O kita sa pagkatinuod ania ubos sa matarong nga hukom. Kay kita nagadawat man sa angayng balos sa atong binuhatan. Ingon niya, kita angay gyud ni nato nga ilansan ta sa cross. Nagadawat ta sa igo nga silot, nakasala man gyud kita. Giangkon niya, giilan niya nga nakasala siya. Niya, kita angay ni nato wa ka madlok nga tamay kaniya na nga pariyuta na lansang sa cross. Alang nato ustog gyud ni nga ilansang ta sa cross. Apan padayon na. Apan kining tawhana walay nabuhat nga dautan. Alright. Giilan niya nga mga dautan sila. Apan matod pa niya kini si Kristo, wa ni siya nahimo nga dautan. Wala ni siya gilansang tungod sa iyang sala. Dili ni siya makasasala. Giilan niyang iya sala o giilan niya nga si Kristo way sala padayon na. Og unya siya miingon, Jesus, hinumdumi ako inigabot mo sa imong gingharian. Alright! Tanawan ninyo ha, the drama of that situation. Primero, gibadlong niya kadtong
nag-reject, nagsalikway kay Ginoong Hesus. Ya, ano man nga, wa ka gyud madlok niya nang gihimo nimo. No? Alag nato, angay gyud ni kay makasala man kita. Iya gibadlong ang sala, sunod giila nga siya makasala. Ingon niya, apan kini siya way sala, giila niya ang manluluwas nga way sala, ug unya human niya na mahimo, no? Nga gisalikway ang sala, gitamay niya gibadlong ang sala, giila ang iya sala o giila si Ginoong Hesus nga iya manluluwas way sala, nga way sala, bingon siya. Ginoo unsa kuno? Kaniya si Hesus mitubag nga nag Alright, tungo sa back sa usa ka. Ugo niya siya miingon, Hesus, hinumdumi ako inigabot mo sa gingharian. Hinumdumi ko Ginoo. Human niya mapadlong ang sala o giila nga siya makasala, nangaliw po kang Jesus. Hinumdum ako dito sa imo gingharian. Unsay tubag ni Jesus? Kaniya si Hesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Alright, ingon ni Jesus. No? Karon, pasalig ko nimo. Karong adlaw, pasalig ko kanimo uban kanako sa gingharian. Pagkanindot, no? Mga higala, mga kiigsunan, kita tanan sa tibuok kalibutan na bahin lang lamang ni anang do. Puros kita kriminal. Og unya ang ato manluluwas, the cross of redemption, anaa alang kanato. Og unya nabahin lang kita sa duha ka klase. Ang cross sa pagsalikway o cross sa pagdawat. Kuhaon nato nga ehemplo kadtong cross sa pagdawat. Nga gibadlong niya ang sala o giila niya siya nga makasala o unya human niya mailang niya pagka makasasala, nangaliw po kang Kristo. Hinumdumi ko sa imo gingharian. Og diha gayud. No? Sige nung Hesus mitubag kaniya. Pasalig ko nimo. Kauban ka nako sa gingharian. Ngayon, diha sa inyo lingkuran, mga higala. Ilha ang imo sala, pangayoy pasaylo. Dangop, duol kang Ginoong Hesus. Kay sa imo pagpangaliw po, diha gyud sa imo lingkuran. Pag ingon nimo Ginoo, pasaylo ako sa akong sala, hinumduma ko sa imo gingharian. Diha dayon. Oh, batyaga kanang pagbati ang tubag ni Ginoong Hesus, kaupod kan, kauban kita niya dito sa iya gingharian. Ang gikinahanglan lang sa Dios nato nga ilho nato nga makasasala kita. No? Unya ang kuno nato asaad sa Dios na ang pasalig sa Dios. Ilontang aton sala, dangop kita kaniya, kauban kanako matod pa ni Ginoong Hesus dito sa gingharian. Maura man na ang gipangayo sa Dios. Abi palihog ko basa Proverbio kapitulo 23 versikulo 26. Anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing ug ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Maura na ang gusto sa Dios. Ilhon ta ang atong sala, ihatag ta ang atong kasing-kasing kaniya, ipahimuot ta ang atong mga dalanon diha sa Dios. All who will call in the name of the Lord will be saved. Buhat kapitulo 2 versikulo 21. No? Gikinahanglan sa Dios nga isurrender tanan ato kaugalingon niya. Ako kamo hangyon paliog tindog tatanan, no? Ato itugyan sa Dios ang ato kaugalingon. Duko ta sa atong ulo, Ginoong Dios, nagapasalamat kami. Nining amo naton an karong gabi. Mga makasasala kami. Naghimo kami sa mga butang nga diuyon sa imo kabubuton. Apan giila namo nga kana dili maayo. Busa gisurrender namo nga amo ko galingon kanimo o Dios. Panalangini kami nga maghimo sa imo kabubuton aron sa pagbalik ni Ginoong Hesus kauban kami niya dito sa imo gingharian. Ang imo pagbendisyon amo gipangayo sa matago sa kanamo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.
God bless you all. Remember, Christ died for us. Our salvation is guaranteed. God bless you. Hangtod na sab sa sunod nato nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. We're an anchor for those who are hurting. We're a harbor for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. And that's why I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has had mercy, for all the love that He's shown all my life. A simple thanks does not say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been faithful to me. I'm not out to please this whole world around me, but I've come on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I've got too much behind me to let this world blind me. To some is a name, but to me He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. I've got too much behind me to let
gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, of Jesus Christ. I am not ashamed of Jesus Christ. Alang sa pagtapos, manindog kita og atong kantahon ang atong theme song, Jesus is the Joy of Living. I have found a one true Savior. Jesus is the soul's delight. Every blessing of His favor fills my heart with hope so bright. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Enemies not me, avoids me. Grace to keep my spirit free. In His own sweet way He guides me. When the bell I cannot see. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. Unto Him I all I'm giving. He's forevermore to be. I will do what He commands me. Anywhere He leads, I'll go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Alang sa pagtapos mga kaigsunan, manindog tang tanan o atong idoko ang atong mga ulo sa pagampo. Among mahigugmaon og Dios nga puno sa pagpasaylo ug kaalam ninintakna sa kagabion, dako gayud ang among kalipay ug pagpasalamat nga sulod sa duha ka mga semana among nadunggan kung unsa kadako ang imong gugma kanamo. Dili mapalit og salapi, dili mabayluan og bulawan, bisan pa ang dungog, bisan pa nga among kinabuhi, dili igo nga tugbang sa imong dako nga gugma kanamo. Daghang salamat sa plano sa kaluwasan. Daghang salamat nga ikaw nag-andam o Dios ug usa ka dapit nga diin kami tanan imong dad-on didto nga wala nay panagbulag. Panalangin ni kaming tanan karong gabion na sa among pagpamauli, among balunon ang kalipay sa among kasing-kasing ug kalinaw sa unahuna nga kami makahimo sa pagpadayon sa pag-alagad diha kanimo ug alang kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Ang tanan na among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pakiguban sulod sa duha ka mga semana. Ang inyong makugihon nga pagbalik kanunay matagabi, ang inyong pagkamapailubon. Kami nagalaom nga kining tanan maghatod kanato diha sa usa ka kinabuhi
nga Dios nun og usa ka kinabuhing balaan. Ang Dios magpanalangin kaninyo og maayong gabi. Kung kita makasunod ni ini nga mga lifestyle factors, Naan na nimo ang pagtuo, nadawat na nimo ang kapasayloan sa imo sala.